What's crackin'? My name is Hans, and for today's video guys, i-share natin sa inyo kung paano kayo agad lalakas dito guys sa Lord 9, and also kung ano yung mga dapat nyo malaman para madagdagan yung combat power nyo. So guys, para to sa mga beginners, para sa mga gustong kumita rin dito guys sa Lord 9. So dito guys, pwede kayong kumita talaga guys ng 2,000 and more every day, depende yan sa loot guys, and also kung kayo rin guys yung naghahari sa guild. Before that, eto pala muna guys yung mga nanalo sa ating pag-giveaways, and let's go! So guys, ito yung nauna sa ating pag-giveaway. So congratulations kay Morage, nanalo ka ng 100 pesos. 50 lang dapat guys, pero ginawa natin 100 kasi nakasubscribe na yan sa dalawang YouTube channel natin na Revenue Ride, Rocket Nance, at nakapag-follow na yan sa ating Facebook page na Revenue Ride at Twitter account na Revenue Ride. So ngayon guys, ilagay na natin dito sa ating pag-giveaway or dito sa ating paraffle yung ating hidden word. Okay, so we have here 100 or 99 comments lang pala guys. Ang nanalo ay si... Congratulations kay Moewatan, nanalo ka ng 50 pesos. Kung gusto mo maging 100 dyan, message mo lang ako sa Telegram group or Telegram account ko na nakapag-subscribe ka na sa aking dalawang YouTube channel and also sa aking mga social media accounts like Twitter and Facebook page. So ngayon guys, dediretso na tayo sa ating topic and let's go! A few moments later. Hello guys! So ito yung ating magiging trick for today. So guys, tuturo natin sa inyo yung mga natutunan ko dito guys sa paglalaro. So meron akong isang account na 49, kaso lumipat ako ng server. Kasi dun sa server na yon hindi ako kumikita dun. So lumipat ako dito sa server ng tropa ko, which is every week kumikita sila dito guys ng $100. Depende kung ilan yung loot kasi sila yung may hawak dito guys sa server na to. So ngayon, turo natin sa inyo guys paano ba to nag-work. Yung iba dito kumikita ng 2,000 a day. Depende guys depende sa loot, depende kung hawak nyo yung mga boss. So pakita natin sa inyo guys, okay? So first one, ito yung mga boss status. Kung kayo yung naghahawak niyan, ayan yung mga possible nyo makuha. At syempre, kapag nakukuha nyo na yun guys, malamang nasa level 55 na kayo. Ano ba yung meron sa level 55? Dito sa trading post, makikita nyo na dito guys yung personal, which is pwede nyo siyang ibenta through tao. At syempre, meron din dito guys na tinatawag na next market. Yung next market, nandun na yung amount kung saan pwede nyo nang ibenta dito yung mga gamit nyo. Depende sa inyo guys. Tapos dedirect na yan sa inyong mga wallets. Okay? So ang ganda na ito guys. So sa mga nag-ghost trade, di nyo na kailangan mag-ghost trade. Meron ditong personal kaso level 55. Pwede mong ibenta yung item or kung ano man yung gusto mong ibenta sa specific na tao. Lalagay mo lang dito guys yung kanyang name. Okay? Tapos, ayun yung una natin guys. Okay? Ito naman, para madagdagan yung inyong mga combat power. So, isa pa sa nakita ko dito is etong codex. Okay, so dito tayo guys sa ability. Okay, so sa ability kung mapapansin nyo, ganito lang siya kasimple. Okay, try natin pakita sa inyo. I-remove natin tong isa, tapos ibabalik natin yan. Okay, tingnan nyo, may lalabas dyan guys. At ayun, may lumabas na recruit, which is nadagdagan ako ng combat power. Tapos ayan, pakita natin. So saan nyo ba makakuha yan? Kung mapapansin nyo, meron akong combo na nilagay, which is defense, combat, and recon. So ang nabuo ko dyan is recruit. Ngayon, click nyo lang tong class codex. At dito nyo guys pwedeng i-check kung ano yung magiging combo nyo. So hanapin natin guys yung recruit. Ito yung recruit. Ayan, ito yung meron ako ngayon. Okay, so kung gusto nyo guys bumuo dito, example, ang bubuuhin ko is hunter. Ang kailangan ko dyan, 2 vitality, 1 recon, tapos, ay, 2 recon, 2 support. So, ganun siya nag-work guys. So, para mabuo yung tagda-2, kailangan 2-2. Ayan guys, oh. So, ayan, nabuo ko yung recruit. Ngayon, paano ba yan? Ano ba yung dagdag dyan? So, example natin itong recruit na gamit ko ngayon. Ang meron ako dyan is attacking increase melee attack and attack speed for a short duration. Ngayon, paano ba siya magiging 100? Ngayon guys, ayan sa class codex, kung mapapansin nyo, ayan, kailangan overall 100. So, example, ito yung pinaka-umpisa. Tapos pag nag-100, so makukuha nyo tong plus HP na to pag nag-100 to. So, ito guys, bilangin nyo lang yan. So, 20 plus 4, bali 24, bali ito 40, 43, tapos yan. So, kulang pa siya guys. Pero pag nagawa mo siyang maging 100, dun mo ma-unlock kung ano yung nakuha mong codex. So, ito. Tapos, makikita mo rin dito guys yung mga future na makukuha mo. Depende sa'yo Example, defense power pag nag-200 and melee attack. Ngayon, pwede nyo kasi yan guys ma-upgrade. Kunyari, ito, click nyo lang to.
Advanced info, ayan, pwede nyo siyang ma-upgrade. Depende sa inyo kung gugustuhin nyo siyang i-upgrade. But so far ako, ang ginagawa ko, inaaral ko muna siya. Ayan. So, medyo masakit yung mobs dito. Ayan. So, ayan guys, na-complete na natin. So, ganun guys, depende sa inyo. Okay? So, class codex ka lang, ability, class codex, hanapin mo yung gusto mo. Ako kasi ang gusto ko is hunter, which is, ang sabi dito, deals greater damage against monster but also receive more damage. So, ayan. So, defeating a monster has a 100% chance of increasing damage to monster and damage received from the monster for a short duration of time. Tapos, nag-stack siya until 100. Okay? Tapos, ayan. So, kinuha ko to for farm. Damage increase kasi. So, ngayon guys, yung next naman natin is itong, hindi ko pa kasi ito ma-unlock pero basic lang din naman to guys. Makikita nyo naman dyan lahat ng mga kailangan nyo. A few inches later. So, ito guys, na-unlock ko na yung Spire of Trial. So, paliwanag lang natin sa inyo paano siya nag-work guys. Okay? So, dito, check nyo lang tong see all rewards. At dito, makikita nyo na yung pwede nyo makuha guys. So, ito dito, pagdating nyo ng 5F, 10F, ayan, may mga makuha kayo. Ayan guys, oh. So, Shining Avatar Summon. And also dito guys, may makuha kayo dito sa taas. So, sa 20, ayan, may makuha ulit kayong Avatar. At kung gusto nyo ng Epic guys, ayan, paliwanag natin sa inyo. Sa 30, meron din. At ngayon dito guys, sa 40, which is ito, Epic na to guys. Epic item, which is gloves. Ayan, so Epic items na yung makuha nyo. And syempre, pinaka-importante itong temporal piece. Okay? So, check natin. Ito, meron pa dito guys. Ayan. Check natin bandang 45. So, 45 may makuha kayong mount. So, rare lang din yan. Pero may epic siya guys na kasama. Epic boots. So, pwede ito makatulong sa inyo guys kung free to play kayo. Basta i-goal nyo lang ma-reach yung 40 para magkaroon na kayo ng mga epic items. Okay? Tapos, meron din dito guys. Ayan, baka hindi nyo pa to alam. Kung hindi nyo kaya mag-online ng 8 hours, pwede kayo dito sa offline mode. Kaso for level 40 pa siya. Tapos, that yung combat power mo is 17,500. Okay? So, ayan, additional. So, sa mga beginners kasi yun yung nagiging problem nila. Next one is etong weapon trades. So, yung weapon trades, ayan, dapat magkaka-align yan, guys. Pwede mong piliin. Pwede mo rin naman yan, guys, i-reset. Depende sa'yo. So, kung kunyari, ang gusto mo dito, ako, ang example neto, physical damage, clone clash, additional idea to, guys, na meron kang physical damage dito, target 3 times attack, plus 35 chance to be a critical hit. Ayan. Tapos, next natin, okay, TP muna ako guys. Tapos, next naman natin guys, itong imprint. So, sa imprint guys, ayan, kung mapapansin nyo, per imprint, example, ito, Terenos imprint, pwede nyo yan guys i-replace kaso may remaining counts yan. Example, i-unlock ko to. Okay? So, nabawasan siya from 98, 97. Ngayon, pwede mong i-check kung ano yung nakuha mo. Status effect hits nakuha ko. Click mo lang tong nasa taas na parang letter I. So, ayan. Yung status hit is nandito siya sa akin. So, ayoko ng ganito. So, pwede mo siyang i-replace. So, unlimited replace to. Make sure mo lang guys na hindi mauubusan tong counts mo. Okay, so hanggang 100 siya. So ayan guys, pwede ka mag-replace dito. Wag lang maubos tong counts mo. So kailangan din ma-unlock mo rin yan guys. Ayan. So depende sa'yo kung ano yung magiging goal mo. Pwede ka mag-focus dito sa melee attack. So for example, lahat ng imprint mo melee attack, kahit uncommon or common yan, ang laking bagay niyan guys. So additional melee attack yun sa'yo and sobrang laki ng damage mo. And kung mapapansin nyo, yung imprint dito, ayan, meron pang pangalawa and pangatlo. So ito naman sa defense. Eto, check natin. Okay. So, endurance naman to. Pero pwede ka mag-focus dito sa skill damage o kaya channeling speed. Yan. O, nakadepende sa magiging goal mo. Next one, ito naman yung Home Moon. So, ito guys, hindi ko pa kasi siya ma-unlock eh. Pero, dito, gusto ko lang sabihin sa inyo na pwede nyo siyang i-recycle. Tapos, pwede nyo i-combine. So, make sure mo lang kapag ayaw mo ng stats, pwede mo siya i-combine, tapos recycle. At syempre, kailangan mo lang siyang i-max level. So, yun. Nakadepende sa inyo. Meron din siyang combo. Okay? So, try na lang natin yan. Pag may nagtanong sa comment section, sagutin na lang natin. Kasi hindi ko siya mapakita sa inyo eh. So, tatry na lang natin siguro gumawa ng isa pang video regarding this one. Okay? Tapos, sa relic guys, napakahalaga na itong relic. So, additional attack. Ito, makikita nyo yung mga pwede nyo makuha. Ako, from 31, magiging 35. So, plus 4 attack yan pag nag-level 10. Ayan, ito, makikita nyo rin dito yung defense power. Example, ito, ile-level 2 natin siya. Okay? So, ayan, madadagdagan ako ng defense which is plus 2. Ayan, next ulit is plus 2 ulit. Okay?
So ayan, makikita nyo rin dito guys, ayan yung resonance effect. Ayan, sa level 30, skill damage. Check natin to guys. Ayan, so ito naman is skill damage din guys, okay? So nandyan. So ito deactivate. Ito pwede ko na ata ma-activate. Ay wala pa. Tapos text naman natin guys, etong sa weapon traits. Or dito pala guys, sa mastery. So sa mastery, ayan, kunyari ang gamit ko is dual dagger. Click nyo lang tong armor. Pwede kayong mamili dito guys. So ito, kung mapapansin nyo, ang meron ako dito is cloth, plate, tapos leather. So pwede mong palibelin yan. At kapag pinalevel mo yan, pakita natin sa inyo guys yung mga effects. Sa cloth, ayan. Example, yung cloth ko is nasa 10 lang siya. Ito, leather na lang. Nasa 30. Kapag nag-level 20 siya, mapupunta siya sa critical hit na 52. Pero kung gusto mo makuha yung max ng critical hit, kailangan buong item mo is leather. So from helmet to shoes, dapat leather siya. Kung gusto mo makuha yung mga dulo neto guys. At nagle-level din yan. Kung mapapansin nyo, level 9 siya. Ayan, nagle-level yan. So, depende kung anong effects yung i-focus mo. So, ito, may combo rin to. So, for example, kailangan mo ng onting MP, naglagay ka ng onting cloth dito. Ito, for magician to. Tapos, kung gusto mo ng onting endurance, pwede ka naman dito. So, nakadepende sa inyo guys kung ano yung magiging goal nyo. Kasi yung karamihan ng mga players, hindi na to nakikita and hindi pa tinaintindihan. So, sana makatulong ito. And for beginners lang naman yung trick natin guys. So, ayan, tandaan nyo lang guys, by bracket siya. So, since dalawa lang yung leather ko, hanggang dito lang yung critical hit ko, 52, status effect 4%, magic endurance is 40%. So, pwede akong mag-all leather at ayan, yung mga makuha ko. Pero, kailangan nyo rin palibelin syempre guys, yung mga clothes nyo. Or yung mga mga items nyo. So, nakadepende sa inyo guys kung ano yung didiscartehin nyo dito. Tandaan nyo, kanya-kanyang combo to. At nakadepende rin sa inyo kung ano yung long run na movement nyo dito. And pampataas din siya syempre guys ng combat power. At ngayon, kung gusto nyo naman din dito guys na mabilis lumevel, ayan, maganda mag-focus kayo dito guys. Ayan, since hindi nyo pa to kaya, dito kayo mag-focus. Ayan. At ngayon, pagdating nyo dito guys, yung mga mobs dito medyo masasakit. So, kailangan nyo talaga ng kasama dito sa Garbana Underground. Pero, ang laki ng bigay ng XP dyan. Ayan. Okay. So, ayan. Ito, first day pa lang ulit natin. So, siguro nakaka 3 hours pa lang ako paglalaro nito. Level 36 na yung bago ko. So, additional lang guys. Ayan. Kung medyo naguguluhan yung mga ano nyo dito, yung mga inventory nyo, pwede nyong i-off yan. Pwede nyong i-on. Pag in-on nyo, makikita nyo na yan guys. Nakasegregate na yan ng maayos. Okay. So, ayan. So, pwede nyo rin pala i-reset to. Ayan. So, ito, additional idea pa pala. Dito sa quest nyo, ito pala sa mission, ang pinofocus nyo lang dapat dito guys is etong temporal piece. Huwag na kayo mag-focus ng iba. Ngayon, example, eto hindi ko pa to kaya, diba? So, dito lang nakafocus. Pwede nyo yan i-reset guys. I-reset nyo lang siya ng i-reset or renew mission kapag wala ng temporal piece kayong mapili. At 10 yan yung pwede nyo piliin na daily, araw-araw. Example, eto. Hindi ko siya mapili kasi 10 out of 10 na siya. Okay, so ayan, additional din, baka ang pinofocus nyo is mali. So, kailangan dyan guys, temporal piece kasi makakatulong yan sa inyo. Ayan. So, ayan, example, ito. Ayan, laging pagpipilian ko is temporal piece. Ayan, sobrang need kasi natin ng temporal piece kasi sobrang daming kailangang paglagyan yan. At pagdating din ng pagtagal, temporal piece din yung magiging kailangan nyo dito guys. Yung iba gumagamit pa ng diamonds, magka-temporal piece lang. Ayan. Okay. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. And kung meron kayong mga tanong regarding dito sa ating pagre-review and pagbibigay natin ng tricks and tips dito sa paglalaro ng Lord 9, ay lagay nyo lang yan guys sa comment section kung meron kayong mga tanong or kung ano man. So yun guys, meron din pala tayong pag-giveaway, 200 pesos giveaway every video. Sobrang basic lang na kailangan nyo gawin. Ang kailangan nyo lang dito guys is mag-subscribe sa dalawang YouTube channel ko. At also, kailangan nyo rin guys hanapin yung hidden word. Now, once na mahanap yung hidden word guys, matik, i-comment nyo na yan para kung kayo mauna may 100 agad kayo. And syempre, kung di man kayo mauna, pwede kayong manalo through the raffle. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. At once again, this is Hans and goodbye.